Dito po sa ikalawang Korinto 11:14, 2 Corinthians 11:14, meron pong nakalagay na, "For even Satan will disguise as an angel of light." Maging si Satanas man ay magpapanggap na anghel ng kaliwanagan. Importante po nitong talatang ito na lately, hindi po nating nabibigyan ng daan para ibahagi, no? So ngayon po, it's my privilege of sharing something sa inyo pong lahat na experience po namin ito doon po sa bata na ano pong tawag dito, na bali kalaro namin dati nung maliliit pa po kami. Naalala ko lang po ito. Ngayon po malaki na rin po, grown up na rin po siya, and I hope naliwanagan na po siya. Kasi napaka-importante po nitong nangyaring ito eh. Meron pong mga nagtuturo dati ng katisismo. Hindi po ba ito po ay sa Catholics? Okay, wala po akong pinapatama ang religion dito. At sila po ay pumupunta roon sa simbahan. Sila po ay tinuturuan daw po ng, ayun nga po, catechist or something, katekismo po, mga katolisismo yan, no? So ang sabi, sila raw ay nag-aaral tuwing Sabado ng hapon. So, nung dumating po yung batang ito, kasi kalaro po siya ng pinsan namin. So, madalas po nasa compound, no, nag-merienda. Tinanong namin, nag-aaral, ano tinuturo naman sa inyo? Ganon. Marami, ganon. So, ayan, na pag-usapan naman. Sige, sino ba ang Diyos? Sabi niya ganon. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Ina. Sabi niya. So, alarming, hindi po ba? So, si Maria daw yon. It's Mary. Okay. Bigyan natin ng paliwanag yan. Si Mary, Mother of Jesus. Pero hindi siya Mother of God. Paano nangyari yon? Si Jesus daw God. Ang pagka-Diyos ng Panginoong Jesucristo, wala po yang Alpha and Omega si Jesus. Walang pinagmula ng kanyang pagka-Diyos. So, yung pagkatao ng Panginoon nagsimula sa sinapupunan ni Maria. Di ba? So, doon po yun. Ayun po yun. So, bakit sa tingin ninyo marami pong mga ganito ngayon na mga aral? Dahil yan nga po ang sinasabi ko po, last days na po ngayon. Panibagong alarming, maliban po dyan, yun pong mga milagro, no? Yung mga miracles na lahat na lang ng miracle, sinasabi nila na ito raw ay galing sa Diyos. Di ba? Yung iba nagpa-prophesy din. O di ba? Tapos yung iba is laying of the Spirit, natutumba. Ako, hindi po ako natumba dyan kahit kailan. So, marami po ngayon mga practices na unbiblical. So, wala po akong papangalanan dito. Lahat na nagpa-practice ng mga unbiblical at hindi po ayon sa salita ng Panginoong Hesukristo, ito po ay hindi sinasang-ayunan ng salita ng Diyos. Dahil sa totoo lang po, ito po yung binanggit ng 2 Corinthians 11:14, si Satan man pwedeng mag-anyong anghel ng kaliwanagan. So, kung meron man tayo, dapat mag-ingat ngayon po yun. Maging alerto po tayo sa paligid po natin. Hindi lahat ng pumapanig sa bus, nangangaral, tama po ang dalang gospel. Di po ba? Actually, ang konteksto po nito ay tungkol po sa gospel of grace. Sapagkat marami po during that time na isinulat ito, marami nangangaral ng false gospel. Ang false gospel po ay yung mga nangangaral na ang salvation si Jesus plus magpabautismo ka plus works. Mga tipong ganyan. So, pag hindi ka naniniwala Jesus equals everything, may problema po tayo dyan. That's not the gospel at all. Ang gospel po kasi grace lang po. Okay? So, ayan, marami po. Tapos, talamak na rin po ngayon ang mga satanista. Ang mga satanist, para naging legal na nga po yata in some other parts of some other countries. Pasama ng pasama ang mundo. Tapos, marami pong mga apostate, naging yung apostasy, yung mga apostata na tinatawag. May isa pong pastor dati, nakalimutan ko po ang kanyang pangalan, na hindi na raw po siya Kristiyano. Yung mga tipong mga ganyan na mga pangyayari. Okay, tapos may nag-post sa FB na yung kanya raw, may nagsabi kasi, "Oy, God bless you." Kaya, effort ko po yan, hindi po si Lord. Hindi ko napapangalanan yung vlogger na yan or something, digital creator. Bata po siya, kabataan siya, at sabi niya gano'n, effort daw niya yun. Hindi raw si Lord ang gumawa nun. Mga tipong ganyan.
Pues, unang-una, wag tayong magtataka dahil nandiyan na po yan. Pero, pangalawa, i-double time natin yung pag-share ng good news. Last days na po ngayon. Kasi darating din yung sa time na magkakaroon ng mga apostate, mga apostasy sa huling panahon. Okay? At pag nangyari po yan, mga tao ayaw nang makinig sa totoong gospel. Ayaw na nila. Ang gusto nila, lalakad na sila ng kanilang way. Ayaw nila makarinig tungkol sa Diyos dahil para sa kanila, yung mga gawain tungkol sa Diyos ay kabaliwan at kamangmangan. Ganyan po ang mangyayari. That's last days. At nakikita ko po, ayan po ang sinabi ng Bible, pasama ng pasama, pasama ng pasama. Pero anytime, dahil ganyan na po ang nangyayari, anytime, rapture na po. Kasi pasama na po ng pasama ang mundo. Hindi po ba kayo nag-oobserba sa mga social media kung ano ang laman ng mga na mga bata pa lang po wala ng puso sa Diyos. At saka nalulungkot po talaga ako maniwala po kayo. It saddens, it makes me sick a lot kung nakikita ko mga kabataan dahil meron silang mga dinidesire na something sa mga buhay nila. Gusto nila maging famous at hindi nangyayari yon. Yung iba winawakasan ang sarili-sarili nilang mga buhay. Parang wala sa kanila ang kalikasan ng pagiging makadiyos. Parang wala sa kanila ang kalikasan na hanapin ng Panginoon. Yan ang mga kabataan ngayon. Kaya ang sinasabi ko po sa inyo, lumalala po ang problema ng apostasy. Anyway, hindi po problema kung iisipin natin yung katotohanan na ito po ay talagang hinulaan ng Biblia. May hula po ang Bible dito, kaya ito po ay magaganap. Okay? So, nakakalungkot yung mga nangyayari po sa daigdig. Nowadays, mga kabataan wala nang galang. Meron po kaming kamag-anak na halos wala nang galang sa matanda. Meron po talaga. Itong taong ito naisasama rin po namin sa mga Bible studies nung araw. Pero ngayon, di ko po alam ano po nangyayari. Talagang pasama ng pasama ang mundo. Hindi po pa-better ng pa-better. Kalokohan yung pa-better ng pa-better. Sapagkat yung mga ideolohiya ngayon ng mga tao, yung mga isip ng mga tao ngayon, ito po ay mga isip na talagang panlin lang na po ng dyablo sa mga tao kung titignan po natin mabuti. Talagang last days na po ngayon. Ito na po talaga. Anytime rapture na. Hindi ko sinasabi na ang mga bagay na ito ay palatandaan bago mag-rapture. Wala po akong sinabing ganyan. Okay. Dahil ang rapture po, wala po siyang palatandaang iniwan. Para bago ito, wala siyang palatandaan bago siya maganap. Ito mga apostate na mga ganyan, mangyayari talaga yan sa mundo. Dahil pasama ng pasama ang mundo. Itong mundong ito, yes, hindi ito ang totoong tahanan natin. Amen? Kaya tayo mga Kristiyano, sabi naman, tignan nyo kung paano kayo mamuhay. Mahalaga po yan. Tignan natin. Importante lang maging Jesus conscious tayo. Every day, alam natin, pinatawad na tayo, blessed tayo, mahal tayo ng Panginoon, at ibahagi natin yung tinanggap natin sa iba rin upang sila man ay mabahagi na ng kaligtasan na kung ano meron tayo. Ganyan po yan. Sapagkat nagdo-double time po si Satan. Nagmistura siyang angel of light. Ibig sabihin, nililin lang niya yung mga tao. Nililin lang niya yung mga tao sa isang paraan na kung tutuusin kalinlang din naman dahil ang mga tao naman gusto rin palinlang Di po ba? Bakit? Meron ba malilinlang kung wala magpapalinlang? Sige nga po. That's exactly what I'm telling you. Last days, nandito na po ngayon. Iba na po ang diwa ng mga tao ngayon. Actually, I had this comparison from 10 years back to now. Oh my Lord, it's a big difference. Parang mula dito sa Maynila hanggang Baguio, ang difference. Sobra. Just a matter of 10 years, Decade. Na-imagine nyo kung hindi pa magra-rapture, anong klase mga generation na yung susunod. So, ayun lang ang iiwan kong tanong sa iyo. What kind of generation na yung mga susunod? Thank you, and Jesus truly loves us all.